Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, assalamualaikum. May mga araw ba na pakiramdam mo ay bumagsak na ang mundo mo? May mga gabi ba na hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong pinapasan, sa dami ng katanungan sa iyong isip at puso? Nariyan ka ba ngayon, humihina ngunit pakiramdam mo ay nasasakal ka? Nariyan ka ba, nagtataka kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? At kung may katapusan pa ba ang iyong pagdurusa? Kung nararamdaman mo ito sa puso mo, kung ang bawat salita ko ay tumatagos sa kaibuturan ng iyong pagkatao, kung ang tanong na, bakit ako, ay paulit-ulit na bumubulong sa iyong isipan, hindi ka nag-iisa. Nandito ka sa tamang lugar sa tamang oras. At sinisiguro ko sa iyo, pagkatapos ng paglalakbay natin ngayon, hindi na magiging pareho ang pananaw mo sa bawat pagsubok. Babangon ka ng may bagong pag-asa, bagong lakas, at higit sa lahat, isang mas malalim na pag-unawa sa isang bagay na nais ni Allah na malaman mo. May tatlong napakahalagang mensahe si Allah para sa iyo na unti-unti nating bubuksan, at ang una, ang pinakapundasyon sa lahat, ay tungkol sa tunay na layunin ng bawat pagsubok na iyong pinagdaraanan. Alam ko ang pakiramdam ng hirap. Nakita ko na ito sa mga mata ng marami, at mismong ako, bilang isang tao, ay nakaranas din ng mga sandali ng kawalan ng pag-asa. May isang kwento ako ng isang kapatid natin, tawagin na lang natin siyang si Amina. Si Amina ay isang masipag na ina, nagtatrabaho ng husto para sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala ng trabaho. Nagkasakit ang kanyang anak. Sunod-sunod ang mga pagsubok na tila ba sinasadya. Naramdaman ni Amina ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. May gabi na umiiyak siya ng tahimik, nagtatanong kay Allah, bakit, ya Allah? Bakit ako? Hindi ba sapat ang aking ginagawa? Hindi ba sapat ang aking mga pagdarasal? Maraming beses na gusto niyang sumuko. Pakiramdam niya ay siya na lang ang laging pinahihirapan. Ang kanyang pananampalataya, na minsan ay matatag, ay nagsimulang gumuho. Baka ito rin ang nararamdaman mo ngayon, di ba? Ang pakiramdam na tila ba nakalimutan ka na? Ang pakiramdam na walang katapusan ang dilim? Ang pakiramdam na baka hindi ka na nga karapat-dapat sa anumang ginhawa? Ngunit dito mismo sa puntong ito, mga kapatid, dito nagsisimula ang pagbabago. Ito ang sandali kung saan nais ni Allah na pakinggan mo ang kanyang mensahe. Ang unang mensahe ni Allah sa likod ng bawat kesulitan, bawat hirap, ay ito, Daniel, pagsubok dahil hindi parusa kundi paglilinis pagtataas ng antas. Hindi ka pinaparusahan ni Allah. Hinding-hindi. Sa halip, ang mga pagsubok na ito ay mga biyaya sa ibang anyo. Isipin mo ang isang ginto. Upang maging purong-puro at makinang, kailangan itong dumaan sa matinding apoy, hindi ba? Ang apoy na iyon ay hindi sumisira sa ginto, bagkus, nililinis nito ang lahat ng dumi at imperpeksyon. Ganoon din tayo. Tayo ang ginto, at ang mga pagsubok ang apoy na naglilinis sa atin. Pinupunasan nito ang ating mga kasalanan, pinapalambot ang ating mga puso, at pinatitibay ang ating pananampalataya. Naaalala mo ba ang sinabi ni Allah sa Surah Al-Baqarah, talata 155? Sinabi niya, at tiyak na susubukan namin kayo sa kaunting takot at gutom, at pagkawala sa kayamanan at buhay at bunga. At ipaalam ang magandang balita sa mga mapagpasensya. Ito ay isang pangako. Hindi lang niya tayo susubukan, kundi bibigyan din niya tayo ng mabuting balita. Para kanino? Para sa mga nagtitiis, sa mga nagpapasensya. Ang bawat tibo, bawat sakit, bawat pagkalito sa iyong puso ay pambura sa iyong mga kasalanan. Narinig mo ba yon? Bawat isa. Kahit ang simpleng tibo, ayon sa ating mahal na propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay ginagamit ni Allah upang burahin ang mga pagkakamali. Kaya kung nararamdaman mo ang matinding sakit ngayon, isipin mo ito, nililinis ka ni Allah. Pinaghahanda ka niya para sa mas magandang gantimpala. Binubura niya ang mga batik sa iyong kaluluwa. Isipin mo, ilang beses na nating nagkakasala sa buong buhay natin.
At ngayon, sa bawat pagluha, sa bawat pagdaing, sa bawat pagpikit ng mata sa sakit, ay binibigyan ka ni Allah ng pagkakataon na maging mas malinis kaysa dati. Hindi lang iyan. Ang mga pagsubok ay nagtataas din ng ating antas sa kanyang paningin. May mga gantimpala na hindi natin maaabot sa pamamagitan lamang ng ating mga gawaing pagsamba. May mga gantimpala na para lamang sa mga nagtitiis ng buong puso, ng buong pananampalataya. Kapag nilulubog ka sa matinding pagsubok, at nananatili kang matatag, nagdarasal, nagtitiwala kay Allah, itinatala ka niya bilang isang espesyal na lingkod. Itinatala ka niya para sa mga ganti na hindi mo kayang isipin. Naalala ko ang kwento ng isang matanda sa aming komunidad, si Hajja Fatima. Ilang taon na siyang may sakit, at ang bawat araw ay isang laban. Ngunit hindi mo kailanman maririnig ang isang salita ng reklamo mula sa kanya. Sa halip, lagi siyang nagsasabi, Alhamdulillah, salamat kay Allah. Siguro, dahil sa sakit na ito, nalilinis ang aking mga kasalanan. At siguro, dahil dito, mas malapit ako kay Allah. Ang kanyang mukha ay laging may kapayapaan, sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap. Ito ang kapangyarihan ng pag-unawa sa unang mensahe. Ang mga pagsubok ay paraan ng paglilinis at pagtataas ng antas. Hindi parusa. Kailanman ay hindi parusa. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang bigat ng pagsubok, tanungin mo ang iyong sarili, ano kaya ang nais ipaalam ni Allah sa akin sa pamamagitan nito? Anong kasalanan ang aking pinupunasan? Anong antas ang kanyang itataas sa akin? Ito ang simula ng pagbabago ng iyong pananaw. Ngayon, may pangalawang mensahe si Allah na magpapakita sa iyo ng kapangyarihan ng pagpapasalamat, kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng kawalan. Ito ay isang bagay na tila kontra-intuitive, tama ba? Paano ka magpapasalamat kung ikaw ay naghihirap? Paano ka magpapasalamat kung ang lahat ay tila laban sa iyo? Dito papasok ang pinakamalalim na sikreto ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang pangalawang mensahe ni Allah sa likod ng bawat kesulitan ay ito, kasama ng bawat hirap ay kaginhawaan. Narinig mo ba ang surah Al-Inshirah, talata 5 at 6? Katotohanan, kasama ng bawat hirap ay kaginhawaan. Katotohanan, kasama ng bawat hirap ay kaginhawaan. 2 beses inulit ni Allah. Hindi niya sinabing pagkatapos ng hirap ay ginhawa. Sinabi niya, kasama ng hirap ay ginhawa. Ito ay isang pangako na kailangan mong ilagay sa iyong puso, na kailangan mong namnamin sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Habang naroroon ang sakit, nariyan din ang ginhawa. Kailangan mo lang hanapin. At ang susi para makita ito ay ang pagpapasalamat, ang syukr. Baka iniisip mo ngayon, paano ako magpapasalamat kung wala akong makita? Kung ang lahat ay puro dilim. Narito ang isang sikreto. Ang pagpapasalamat ay hindi lang para sa mga malalaking bagay. Ang pagpapasalamat ay para sa simpleng paghinga. Para sa tibok ng iyong puso. Para sa ilaw ng araw. Para sa sining ng pagkakakita. Para sa pagdinig ng mga boses ng iyong mahal sa buhay. Para sa kakayahang lumakad. Para sa bawat pagkain na iyong nalalasahan. Para sa lahat ng bagay na, kung mawala, ay tiyak na hahanapin mo. Kapag ikaw ay naghihirap, ang tendensya ng tao ay mag-focus sa kung ano ang nawala. Sa kung ano ang sakit. Ngunit kung lilihisin mo ang iyong paningin, kahit sandali lang, at hahanapin ang mga maliliit na biyaya na patuloy na ibinibigay ni Allah sa iyo, doon magsisimulang magbago ang iyong emosyon. Ang neurosiyensya ay sumusuporta dito. Kapag nagpapasalamat ka, ang iyong utak ay naglalabas ng mga kemikal na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligayahan, tulad ng dopamine at serotonin. Ito ay hindi lamang isang espiritual na pagsasanay, kundi isang siyentipikong katotohanan. Ang pagpapasalamat ay nagbabago ng iyong wiring sa utak. Nagbabago ito ng iyong persepsyon. Nagbabago ito ng iyong buong disposisyon. Si Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, ang sitwasyon ng isang mananampalataya ay kamangha-mangha.
Dahil ang lahat ng kanyang mga gawain ay para sa kanyang kabutihan. At ito ay hindi para kanino man maliban sa isang mananampalataya. Kung siya ay nakaranas ng isang biyaya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti para sa kanya. At kung siya ay nakaranas ng pagsubok, siya ay nagtitiis at ito ay mabuti para sa kanya. Ang parehong sitwasyon, parehong pagsubok, ngunit ang pananampalataya at pagpapasalamat ang gumagawa ng pagkakaiba. May isa akong kakilala, si Bro Khalil. Nagsimula siyang magkaroon ng malalang karamdaman na nagpahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya makapagtrabaho. Hindi niya kayang buhatin ang kanyang mga anak. Malaki ang epekto nito sa kanyang pagkalalaki at sa kanyang pananalapi. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, nagsimula siyang magsulat sa isang gratitude journal. Araw-araw, nagsusulat siya ng 5 bagay na ipinagpapasalamat niya. Sa simula, mahirap. Minsan, sinusulat niya lang, salamat sa hangin na aking nilalanghap. Salamat sa tubig na aking iniinom. Ngunit unti-unti, habang nagpapatuloy siya, nakakita siya ng mas maraming dahilan para magpasalamat. Napansin niya ang pagmamahal ng kanyang asawa na nag-aalaga sa kanya. Napansin niya ang mga tawanan ng kanyang mga anak. Napansin niya ang ganda ng kalikasan sa labas ng kanyang bintana. Ang pagpapasalamat na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban, upang patuloy na magdasal, at upang patuloy na magtiwala kay Allah. Hindi nawala ang kanyang sakit kaagad, ngunit nagkaroon siya ng kapayapaan sa loob. Naging masaya siya sa kabila ng kanyang kalagayan. Ito ang mensahe ni Allah, sa bawat hirap may kaluwagan. Hanapin mo ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka nakatira at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa puso mo. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Gusto kong malaman kung paano ka tinatablan ng mga salitang ito dahil ang iyong kwento ay mahalaga at bahagi ka ng ating pamilya dito. At habang patuloy tayo sa ating paglalakbay, may pangatlo, at marahil ang pinakamakapangyarihang mensahe ni Allah na magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan at kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ito ay tungkol sa isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating mga pagsubok, isang bagay na, kapag naunawaan mo, ay magbabago ng lahat. Ang pangatlong mensahe ni Allah sa likod ng bawat kisulitan ay ito. Denye le pagsubok le pagpapatibay ng iyong tawawakol, ng iyong buong pagtitiwala iri Allah. Sa panahon ng pagsubok, marami sa atin ang kumakapit sa ating sariling lakas. Sa ating sariling kaalaman. Sa ating sariling kontrol. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang lahat ng ito ay nabigo? Kapag ang lahat ng plano mo ay hindi nagtagumpay? Kapag ang lahat ng iyong pagsisikap ay nauwi sa wala? Dito ka hahantong sa isang krusada, isang desisyon, magtitiwala ka ba sa iyong sarili, o magtitiwala ka sa Kanya na may kontrol sa lahat ng bagay? Ang tawakul ay hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Hindi ibig sabihin na magsisisi ka na lang at maghihintay. Ang tawakul ay gawin ang lahat ng makakaya mo, pagkatapos ay ibalik ang lahat kay Allah, at magtiwala ng buong puso na Siya ang pinakamahusay na tagaplano. Ang mga pagsubok ay nagpapakita sa atin kung gaano kaliit ang ating kontrol sa buhay. Ipinaalala nito sa atin na ang ating kapangyarihan ay limitado, ngunit ang kapangyarihan ni Allah ay walang hanggan. Kung ikaw ay nasa isang barko sa gitna ng malakas na bagyo, at wala kang magawa kundi ang humawak ng mahigpit, sino ang pagtitiwalaan mo? Ang iyong sarili na walang lakas laban sa kalikasan, o ang kapitan ng barko na sanay sa bagyo at alam ang daan? Si Allah ang kapitan ng iyong buhay. Siya ang gumawa ng bagyo at siya rin ang magpapakalma dito. Naalala ko ang kwento ni Prophet Yunus, alaihi salam. Tinangka niyang takasan ang kanyang misyon at napunta siya sa tiyan ng isang balyena. Sa loob ng matinding dilim, sa loob ng pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay, ano ang ginawa niya? Bumaling siya kay Allah, nagdasal, walang ibang Diyos kundi ikaw.
Luwalhati sa'yo. Katotohanan, ako ay kabilang sa mga lumabag. Walang ibang paraan kundi ang ganap na pagtitiwala kay Allah. At dahil sa kanyang tawakul at taimtim na pagsisisi, iniligtas siya ni Allah. Ang kwento ni Prophet Yunus ay isang paalala na gaano man kadilim ang sitwasyon, gaano man kawalang pag-asa, ang pagtitiwala kay Allah ang tanging daan palabas. Kung hindi mo maunawaan ang plano, tiwalaan mo ang planner. Minsan, ang pagsubok ay nagiging instrumento ni Allah upang ilayo ka sa isang bagay na hindi mo alam na masama para sa'yo, at upang dalhin ka sa isang bagay na mas mabuti. Tila ba nilalayo ka niya sa isang hukay, kahit na ang paghila niya sa'yo ay masakit. Hindi lahat ng magandang bagay sa ating paningin ay maganda para sa ating kabilang buhay. At hindi lahat ng masamang bagay ay masama. May hikmah, may karunungan sa likod ng lahat. Ang pagkawala ng trabaho ni Amina, na naikwento ko kanina, sa huli ay naghatid sa kanya sa isang trabaho na mas nakakapagpasaya sa kanya at mas nagbigay ng oras para sa kanyang pamilya. Ang kanyang sakit na anak ay naging daan para mas maging malapit siya kay Allah at sa kanyang komunidad. Ang mga pagsubok na ito ay tila ba nagtulak sa kanya na magtiwala ng higit pa, upang kumapit ng mas mahigpit sa lubid ni Allah. At doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi nakadepende sa kung gaano kaganda ang kanyang sitwasyon, kundi sa kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala kay Allah. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Hindi nagtatapos dito ang iyong kwento. Ang pinakamagandang bahagi mo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong puso at kaluluwa para malampasan ang anumang pagsubok. Ang mga mensahe ni Allah ay hindi para ikaw ay masaktan, kundi para ikaw ay bumangon ng mas malakas, mas matalino, at mas malapit sa Kanya. Ikaw ay espesyal dahil nandito ka, dahil pinili mo na hanapin ang liwanag sa dilim. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo dito, at bahagi ka ng isang bagay na mas malaki, isang komunidad na naghahanap ng pag-asa at pagbabago. Kaya, mga kapatid, sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, tandaan ang tatlong mensaheng ito. Una, ang mga pagsubok ay hindi parusa, kundi paglilinis at pagtataas ng antas. Pangalawa, kasama ng bawat hirap ay kaginhawaan. Hanapin mo ito sa pagpapasalamat. At pangatlo, ang mga pagsubok ay pagpapatibay ng iyong tawakul, ng iyong buong pagtitiwala kay Allah. Isara mo ang iyong mga mata sandali. Hayaan mong tumagos sa kaibuturan ng iyong puso ang mga mensaheng ito. Isipin mo ang iyong sarili na may kapayapaan sa loob, kahit ano paman ang sitwasyon sa labas. Isipin mo ang iyong sarili na matatag, matapang, at puno ng pag-asa, dahil alam mo na may kasama kang higit pa sa iyong mga problema si Allah. Visualisahin mo ang iyong kinabukasan na puno ng pagpapala, kapayapaan, at kagalakan, hindi dahil sa nawala ang iyong mga problema, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas at pananampalataya upang harapin ang mga ito. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kinalimutan. Ang iyong Panginoon ay laging kasama mo, mas malapit pa sa ugat sa iyong leeg. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay para sa isang taimtim na dua, isang panalangin mula sa puso. Ya Allah, aming Panginoon, aming tagapaglikha. Nagpapasalamat kami sa iyo sa bawat hininga, sa bawat tibok ng puso, sa bawat biyaya na iyong ipinagkaloob, maliit man o malaki. Maraming salamat sa iyong karunungan sa likod ng bawat pagsubok, sa bawat kisulitan na aming pinagdaraanan. Ya Allah, kami ay mga mahina at nagkakasala mong nilalang. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Ya Ghafar, Ya Tawwab. Ya Allah, ang buhay na ito ay puno ng pagsubok, ngunit alam naming iyong ipinangako na kasama ng bawat hirap ay kaginhawaan. Kaya humihingi kami ng sabr, ng matinding pasensya, upang malampasan ang lahat ng hamon. Bigyan mo kami ng syukr, ng walang sawang pagpapasalamat, sa bawat maliit na biyaya na aming natatanggap, kahit sa gitna ng aming mga paghihirap.
At higit sa lahat, Ya Allah, bigyan mo kami ng ganap na tawakul, ng buong pagtitiwala sa iyo. Naway kami ay laging bumaling sa iyo, sa iyong kapangyarihan at sa iyong awa, kapag kami ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Ya Allah, pagalingin mo ang aming mga puso na nasaktan. Paginhawahin mo ang aming mga kaluluwa na nabibigatan. Gabayan mo kami sa iyong tuwid na landas, at ilayo mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng makapagpapahina sa aming pananampalataya. Gawin mo kaming mas malapit sa iyo sa bawat pagsubok, at gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kabutihan sa mundo. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang aming komunidad. Gawin mo kaming mga taong may matatag na pananampalataya, na laging nagpapasalamat, at laging nagtitiwala sa iyo. Amin. Maraming salamat sa iyo sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, isang pakiusap, ay click mo ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo mapalampas ang ating susunod na mga video na puno ng pag-asa at pagbabago. Dahil isa kang mahalagang miyembro ng ating lumalaking pamilya. At kung sa tingin mo ay makakatulong din ito sa ibang nangangailangan, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Mag-iwan ka rin ng komento sa ibaba para malaman ko ang iyong mga saloobin at kung paano ka tinablan ng mensaheng ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Patuloy tayong lalago at magiging matatag. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum.